Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Dumating na tayo sa huling simbang gabi natin. Mamaya, babalik tayo sa simbahan para sa misa ng pagsalubong sa Pasko. At bukas, babalik muli tayo para sa napakadakilang araw, ang Pasko ng Pagsilang. Sa ating mga pagninilay, nais kong bigyang diin ang isang mahalagang pangyayari sa buhay ng ilan sa mga gumanap ng mahalagang papel para sa paghahanda sa pagsilang ng tagapagligtas. Una, si Zacarias. Napagnilayan natin kung papaanong siya sa ating ebanghelyo ngayon ay napuspos ng Espiritu Santo. At dahil siya'y napuspos ng Espiritu Santo, siya'y nakapaglikha ng awit ng papuri sa Diyos. At tinatawag natin itong awit ni Zacarias. Sa mga pamilyar, sa mga tinatawag na panalangin ng simbahan, ang awit ni Zacarias ay dinarasal tuwing umaga. Habang ang isa ring pinuspos ng Espiritu Santo sa kanyang pagsisikap na tanggapin ang napakagandang plano ng Diyos ay ang ating inang si Maria. At matapos siyang mapuspos ng Espiritu Santo, siya'y nakalikha ng awit ng papuri sa Diyos. At ito namang awit na ito ni Maria ay bahagi ng panalangin nating mga Kristiyano na dinarasal tuwing gabi, yung awit ni Maria. At bago matulog, mayroong pang isang awit na bahagi din ng panalangin nating mga Kristiyano. Ito ay mapagninilayan natin sa mga darating na araw. Ito yung tinatawag na awit ni Simeon. Itong awit na ito ay awit din ng papuri sa Diyos sapagkat matagal nang hinihintay ni Simeon ang katuparan ng pangako ng Diyos. At sa pagkakataon na dinala sa templo ang sanggol na si Jesus, si Simeon ay ginabayan ng Espiritu Santo at nakapagwika ng mga wika ng awit na ngayon ginagamit ng simbahan sa kanyang panalangin. Kaya tatlong mahahalagang awit ang nalikha sa pamamagitan ng paglukob ng Espiritu Santo sa mahahalagang mga tao na ito. Awit ni Zacarias sa panalangin sa umaga, awit ni Maria sa panalangin sa gabi, awit ni Simeon sa panalangin bago matulog. Mahalaga itong mga panalangin na ito sapagkat itinuturo nito sa atin na kung talagang magpapaubaya tayo at kung talagang hahayaan nating kumilos ang Espiritu Santo sa ating buhay, talagang tayo ay kanyang pagpapalain at pagkakalooban ng mga biyayang kinakailangan upang tunay na siya ay mapapurihan, maparangalan, mapasalamatan. Kaya sa huling gabi at huling madaling araw ng ating simbang gabi, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat hindi biro ang magsikap na magsakripisyo para makadalo sa misa sa gabi o sa madaling araw. Dito sa siyam na gabi na ito, sinamahan natin ang mahal na ina sa kanyang pagdadala sa kanyang sinapupunan sa sanggol na si Jesus. At maaari din nating sabihin, sinamahan natin si Zacarias sa loob ng siyam na buwang pananahimik, pagninilay at pagdarasal. At ang kapalit ng lahat ng ito ay ang pagsilang ng tagapagligtas. Ayon sa awit ni Zacarias, ang pagdating ng tagapagligtas ay ang pagdating ng liwanag
na siyang tatanglaw sa mga taong namumuhay sa kadiliman at sa kasamaan. Ang pagdating ni Jesus sa mundo ang siyang magbibigay liwanag sa mundong nababalot ng dilim. Ang pagdating ni Jesus sa ating buhay ay maaaring makapagbigay sa atin ng panibagong buhay dahil sa liwanag na kanyang ihahatid sa atin. Kung katulad lamang ni Maria, ni Zacarias at ni Simeon, ay hahayaan nating kumilos ang Diyos sa ating buhay, tunay na tayo ay kanyang pagpapalain at pagkakalooban ng mas marami pang biyaya. Kaya nga, mayroong nakaabang na mga biyaya sa lahat ng magsisikap na makasunod at makapaglingkod ng tapat sa Diyos. Mamaya sa pagsalubong natin sa Pasko, matanggap nawa natin ang nag-uumapaw na biyayang ito mula sa Diyos. At kung tatanungin tayo sa totoo, ano ba yung gusto mong ipagkaloob ng Diyos sa iyo ngayong Pasko? Ano ba yung laman ng iyong dasal sa panahon ng pananalangin, pagninilay, pananahimik sa panahong ito ng simbang gabi? Ano ba yung ipinapakiusap mo sa Diyos? At panghawakan natin at paniwalaan natin ang kanyang salita, sapagkat hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ay mapanghahawakan, mapaninindigan. Ang salita ng Diyos ay si Jesus. Hindi siya ordinaryong salita lang. Siya ang salita ng Diyos na nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. Marami siyang magandang ibibigay sa atin, pero tandaan natin, ipagkakaloob niya sa atin ang ating hinihingi kung tunay na ito ay makatutulong para tayo ay mas mapalapit sa Diyos. Ipagkakaloob niya sa atin ang ating hinihingi sa kanyang takdang oras. Hayaan natin sa ating pananalangin na ang Diyos ay maging Diyos at tayo ay maging alipin. Katulad ni Maria, malinaw sa kanya, ako'y alipin lamang ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin kung ano ang kalooban at kagustuhan ng Diyos. Sa bandang huli, ilang oras na lang, Pasko na. Mayroong magandang suggestion si Pope Leo. Sabi niya, gusto niyo bang magkaroon ng makabuluhang Pasko? Bakit hindi kayo magbigay ng regalo sa inyong kapwa na kailanman ay hindi kumukupas, hindi nawawala, hindi naglalaho? Ano yung sinasabi ni Pope Leo na regalo na maaari nating ibigay sa kapwa bago mag-Christmas Eve Mass? Hindi ito regalo na ibibigay sa Pasko, sa New Year, hindi. Sabi ni Pope Leo, itong regalong ito na napakahalaga ay sikapin nating maibigay sa ating kapwa bago ang Christmas Eve Mass mamayang gabi. Kung ang Christmas Eve Mass dito sa ating dambana ay 7 p.m., 9 p.m., ibig sabihin bago mag 7 p.m. Ngayon, 4:31 a.m.
Ilang oras pa, pwede pang gawin ang suggestion ni Pope Leo. Alam ko, alam nyo na yon. Amen? O hindi pa? Makipagkasundo sa taong kinasasamaan mo ng loob. Makipag-ayos sa mga taong itinuturing mong kaaway. Ayusin ang relasyon sa taong nasira ang relasyon dahil sa iba't ibang dahilan. Sabi ni Pope Leo, wala ng pinakamagandang regalong pwede tayong ibigay sa ating kapwa bago mag-Christmas Eve Mass, bago mag-Pasko, kung hindi ang regalo na pagbabahagi ng kapayapaan at kapatawaran sa kapwa. At tama naman, di ba? Yung lahat ng regalo na pinagbabalot natin, pinaghandaan natin, lahat yan material lang. Maaaring yung regalo na yan ipapamigay din. Maaaring yung regalo na yan itatago lang, maluluma, at itatapon din pagdating ng araw. Pero ang pagbabahagi ng kapayapaan at kapatawaran ay tunay na makapagbibigay sa atin ng mas malalim na ugnayan sa Diyos at sa kapwa. Ang pagbabahagi ng kapatawaran at kapayapaan sa kapwa ay gagawin lamang ng isang taong tunay na nagmamahal, sapagkat ang pagbabahagi ng kapayapaan at kapatawaran ay nagmumula sa puso. Yan yung sinasabi ni Pope Leo. Kaya kung maaalaala mo sa mga sandaling ito na mayroong tao o mga tao na alam mo sa sarili mo kailangan mong makipagkasundo, ipagkaloob nawa ng Diyos sa iyo ang biyaya, ikaw na ang mauna. Huwag mo nang sabihin, bakit ako makikipagkasundo? Hindi naman ako ang may kasalanan. Bakit ako makikipagkasundo? Ako ang matanda. Bakit ako makikipagkasundo? Siya ang nauna. Ano ang sabi ni Saint Francis of Assisi? Mapalad ang gumagawa ng daan sa pakikipagkasundo, sapagkat ang biyaya ay nasa iyo. Kaya may assignment tayo, mga kapatid. Kapag ginawa natin yung assignment, makakasiguro tayo na magiging mapayapa, masaya ang Pasko. Sapagkat inalis natin sa ating puso, sa ating kalooban, ang galit, ang sama ng loob. At ang ipapalit natin, ang kapayapaan, ang kapatawaran, ang kagalakan, hatid ni Jesus na ating tagapagligtas. Amen.